Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya. Makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat.
At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghahanda ni sumusunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ano ho ang kinaganahan ng ating pananampalataya kumpara mo sa ibang mga relihiyon? Ano hong kinagandahan ng pananampalatayang Kristiyano, pananampalatayang Katoliko, kumpara mo sa iba't ibang mukha ng relihiyon? Para po sa ating mga Kristiyano, para sa ating mga Katoliko, Diyos ang humahabol sa atin. Hindi tayo ang humahabol sa Diyos. Diyos ang humahabol sa atin. Ano ho ibig ko sabihin? Diyos ang gumagawa ng paraan para malapit tayo sa Kanya. Siguro, hindi madaling unawain o baka mamaya napapaisip din kayo, hindi ba't para bang ako yung humahabol sa Diyos o tayo yung humahabol sa Diyos? Hindi po. Yung pagpunta natin, yung paghabol natin sa Diyos, ay grasya din na binibigay ng Diyos o inilalagay niya sa ating puso para mapalapit tayo sa Kanya. Bakit? Dahil kung tayo yung naghahabol sa Diyos, hindi ho magkakatawang tao ang Diyos, hindi siya makikipamayan sa atin upang maitawid tayo sa Kanya. Kung tayo yung naghahabol ng Diyos, ano man ang gawin natin, kapos yung gagawin natin. Pero Diyos ang gumawa ng paraan para tayo malapit sa Kanya. Diyos ang gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng koneksyon. Diyos ang gumawa ng paraan para mailapit o mawala yung puwang sa pagitan natin gawa ng kasalanan. Ganyan kabuti ang Diyos. Siya ang humahabol sa atin. Siya ang gumagawa ng paraan. Kaya, kung titingnan ho natin, hindi na tayo nalalayo sa Diyos. Nandiyan na siya. Sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, nabuo na yung koneksyon natin muli sa Diyos. At sa dami ng biyaya na patuloy niyang ibinibigay, na patuloy niyang ginagawad, nandun yung koneksyon natin sa Kanya. Pero minsan, ang pagkakamali din natin, ang pagkukulang din natin, napuputol o nahaharang yung koneksyon na iyon dahil sa mga biyaya na nakikita natin. Minsan, natutuwa yung ating puso, napupuno tayo ng galak kapag nakikita natin yung dami ng biyaya na natatanggap natin o nakakamit natin. Pero dumadating din ang pagkakataon na kapag nawala ang lahat ng bagay, saka natin naaalaala, tanging sa Diyos lang pala tayo kakapit. Tanging sa Diyos lang pala ang ating pag-asa. Tanging sa Diyos lang pala ang pagkakapitan natin sa bandang huli. Maaring hindi lahat ng bagay o hindi lahat ng tao ay may ganong karanasan. Subalit, ang paalaala din sa atin na sa gitna ng kasaganahan, naalaala din ba natin yung nagbigay at hindi lamang yung mga biyayang naibigay. Sa gitna ng kasaganahan, nakikita ba natin kung ano yung paalaala sa atin ng Diyos, kung papaano din tayo kikilos. Sa gitna ng kasaganahan, alam din ba natin kung papaano natin ipapaabot yung ating kamay para sa ating kapwa. Dahil
yung mga biyaya na ating nakakamit ay kamay din ng Diyos na ipinapaabot sa atin, upang sa gayon tayo rin ay makapag-abot ng kamay sa ating kapwa. At dumating man ang pagkakataon na makita natin na tayo walang-wala, makita rin natin na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Makita rin natin na patuloy din na nagpaparamdam ang Diyos. Patuloy na gumagabay sa atin ng Diyos. Patuloy na nandiyan ang Diyos at hindi tayo pinapabayaan. Ito po sana yung maging panalangin natin para sa araw na ito. Buo na yung tulay natin sa Diyos. Huwag sana nating sirain. Buo na yung tulay natin sa Diyos. Makita sana natin ang kanyang presensya, hindi lamang yung mga biyaya na kanyang binibigay. Upang sa gayon, kahit yung mga biyayang iyon ay madali nating maipaabot, madali din nating maibigay, upang tayo rin ang maging mukha ng Diyos para sa iba. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.